bilang isang tao na namumuhay sa chaotic world na ito, no, talagang hindi natin maialis sa sarili natin na tayo ay mag-alala at tayo ay mababahala sa mga nakikita or napapanood natin na kaganapan sa mundong ito, no. Talagang normal yan sa atin, no, kasi nga bilang isang tao talagang hindi natin maialis yan na tayo ay nag-worry talaga tayo, no. Pero hindi naman dapat, no, kasi ang mga pangyayari sa mundong ito, yung mga kaganapan na hindi maganda na nangyayari sa mundong ito ay hindi naman natin kontrolado yan. Kumbaga, kahit mag-worry tayo, walang magagawa yung worry natin, hindi naman makakatulong yung pag-worry natin para ma-stop natin kung ano man yung mga hindi magandang nangyayari sa mundong ito, kasi tanging si God lang ang may control ng lahat. Kaya ang magandang gawin na lang natin ay ipag-pray natin, no, kung ano man yung hindi magandang nangyayari para maibsan yung alalahanin natin, itaas natin sa Panginoon, dahil alam naman natin na si God lang ang tanging makasolve, si God lang ang tanging makatulong para ma-overcome nating lahat kung ano man yung mga hindi magandang nangyayari, no. Para sa sarili natin, marami din tayong alalahanin, marami tayong mga inaasam-asam para sa sarili natin, no. Kayo guys, tanungin ko kayo, ano nga ba yung mga worry nyo para sa sarili nyo? Siguro, no, nag-worry kayo para sa finances nyo, gusto nyo magkaroon ng masagana or abundant life, no. Siguro yung iba gusto magkaroon ng peace of mind, yung iba gusto magkaroon ng freedom, yung iba gusto magkaroon ng rest, yung iba gusto magkaroon ng hope, or yung iba gusto magkaroon ng happiness, gusto magkaroon ng victory, yung iba, di ba? Hindi natin alam na lahat ng mga inaasam-asam natin na yan ay ipinagkaloob na ni God sa atin, no. Ibinigay na ni God sa atin ang lahat ng yan, pero dahil nga nabubulagan tayo sa mga pangyayari sa mundong ito, hindi natin nalalaman ang katotohanan, hindi tayo namumuhay dito, kaya akala natin napakahirap niyang abutin, no, napaka-imposibleng makamtan yung lahat ng mga inaasam-asam natin na ito, pero ang hindi natin alam ay ibinigay na ni God sa atin. Kailangan na lang nating i-claim, kailangan na lang nating mamuhay dito, kailangan na lang nating magkaroon ng pananampalataya sa Diyos, kailangan na lang natin na sumunod sa mga kautusan ng Diyos para mapasa atin talaga kung ano yung inaasam-asam natin, no. Alam naman natin guys na umpisa pa lang pinangakuan tayo ng Diyos ng masaganang buhay, yung life of flowing milk and honey. Ibig sabihin, life full of abundance, prosperity, diba? Kasi katulad ng mga ipinangako niya sa mga chosen people niya, yung mga Israelites, dinangakuan niya ng promised land, yung land of flowing milk and honey, which is yung Canaan, diba? Pero dahil sa nawalan sila ng pananampalataya sa Diyos, dahil sa pagiging matigas ang ulo nila, no, pagiging disobedient nila sa mga salita ng Diyos, hindi napunta sa kanila yung lupa, no, inantay pa na mamatay sila doon sa wilderness, no? Hindi sila nakarating doon sa promised land, namatay na lang sila sa wilderness. Hindi napunta sa kanila yung promised land dahil sa katigasan ng ulo nila. Noong namatay na sila, nagbago na yung generation, sila ang nagmana, sila ang nakakonquer nung land na yun na ipinramis ni God, yung new generation. Dahil nga, yung sinundan nilang generation ay naging disobedient sila kay God, nawalan sila ng pananampalataya sa Diyos, no? Kaya hindi napunta sa kanila yung promised land na yun, no? Titingnan natin sa Bible guys, no, kung ano nga ba yung mga ipinamana na ni God sa atin na hanggang ngayon ay hindi pa natin nakakamtan dahil patuloy tayong nabubulagan sa katotohanan, no? Patuloy tayong namumuhay sa kasalanan, no? Sabi dito sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9, "For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, that through His poverty you might be rich." Diba? Nakasaad nga dito dahil nga sa biyaya or dahil sa grace ni Jesus Christ sa atin, no, na kahit na siya ay mayaman siya, di ba? Mayaman siya sa heaven, di ba? Pero dahil sa pagmamahal niya sa atin, ibinaba niya yung sarili niya. Nagkatawang tao siya, nagdusa siya, naghirap siya, nagsakripisyo siya para tubusin niya at pagbayaran niya yung mga kasalanan natin, para sa pamamagitan ng kahirapan niya, sa pamamagitan ng sakripisyo na ginawa niya, pwede tayong maging mayaman, hindi lang pang-eternal na kayamanan, kung hindi pwede tayong mamuhay ng masagana at mayaman dito sa mundo, di ba? Lahat ng hihilingin natin sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat ay pwedeng mapasa atin through Jesus Christ, di ba? Sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus Christ, lahat ng hihilingin natin kay God ay posible na maging atin, no? Pinakamahalaga dyan, sa pamamagitan ni Jesus Christ, sa pamamagitan ng finished work niya sa krus na yon, pwede tayong magkaroon ng inheritance doon sa heaven, maging mayaman tayo doon sa heaven, no? Magkaroon tayo ng treasure, ibig sabihin mapagkalooban tayo ng eternal life. Yun talaga ang tunay na treasure, no? Yun ang tunay na kayamanan, yung eternal life na pwede nating makamtan kung tayo ay mananampalataya doon sa finished work ni Jesus Christ sa krus na yon, at maging born again tayo
tayo, no? Mamuhay tayo sa katotohanan ng mga salita ng Diyos, no? Gusto ni God ay mamuhay tayo ng masaganang buhay, no? Pero dahil nga si Satan ayaw niya na magkaroon tayo ng masaganang buhay kasi gusto nga niya sirain ang pananampalataya natin sa Diyos. Gagawa siya ng paraan para sirain niya yung tiwala natin sa Diyos para hindi tayo magkaroon ng abundant life, no? Tulad na lang ng nakasulat sa scripture sa John 10:10 ang nakasaad dito, "The thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly." Ibig sabihin, no? Si Jesus Christ, dumating siya sa mundong ito para bigyan tayo ng buhay, di ba? Para tubusin tayo sa mga kasalanan natin, para daw mamuhay tayo ng masagana sa mundong ito. Pero dahil nga si Satan, hindi siya natutuwa na mamuhay tayo ng masagana, sisirain niya yung pamumuhay natin ng masagana, no? Sisirain niya, nanakawin niya sa atin yung kasaganaan natin at sa papanong paraan nga ba niya nanakawin at sisirain yung kasaganaan natin. Andyan na yung tutuksuhin niya tayo para maging materialistic tayo, para yung yaman natin, kung ano man yung blessings na ipinagkaloob ni God sa atin para mapunta sa wala, mapunta doon sa mga material na bagay na hindi naman mahalaga, no? Or di kaya ititempt niya tayo para magiging sakim tayo, di ba? Para magiging makasarili tayo na yung kinikita natin, yung blessings na ipinagkaloob na ni God sa atin ay sasarilinin natin, no? Hindi natin ibahagi doon sa mga tunay na nangangailangan ng tulong at hindi natin gagamitin para sa kingdom works natin, no? Para sirain yung connection natin kay God, para mawala yung abundance life natin, no? Ganun ang gagawing paraan ni Satan para hindi natin mapanatili yung pamumuhay natin sa kasaganaan, no? Sisirain niya tayo sa paningin ng Diyos, sisirain niya yung masaganang pamumuhay natin. Kaya talagang gagawin niya ang paraan, no? Para tayo ay i-block tayo sa blessings na ipinagkaloob na ni God sa atin, no? Na ibinigay na ni God sa atin, i-claim na lang natin, di ba? Huwag tayong magpapatukso kay Satan, huwag tayong magpapalinlang kay Satan para manatili tayong mamuhay sa kasaganaan ng buhay natin, no? At saka, pangalawa naman dyan, siguro, karamihan sa atin, nag-aasam-asam tayo na magkaroon tayo ng peace, di ba? Peace of mind. Ang hindi natin alam, yung peace of mind na inaasam-asam natin ay ibinigay na ni God sa atin, no? Hindi lang natin nalaman dahil nga nabubulagan tayo sa katotohanan, nagpapaniwala tayo sa kasinungalingan ni Satan. Ano nakasaad dito sa John chapter 14 verse 27? "Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid." Diba? Ibig sabihin nga, ibinigay ni Jesus Christ yung peace niya sa atin, yung kapayapaan niya. Kausap niya dito yung mga disciples niya, no? Ipinagkaloob niya sa mga disciples niya yung kapayapaan niya, pero bilang mananampalataya ng Diyos, bilang true follower ni Jesus Christ, kasama tayo dito. Pinagkaloob niya sa atin yung kapayapaan niya. Itong kapayapaan na ito ay hindi kayang ibigay ng mundong ito dahil alam naman natin kung gaano kakiotik yung mundo na to. Alam naman natin kung gaano kagulo ang mundong ito, kaya kung tayo magpapaniwala tayo or magpapaapekto tayo sa mundong ito, magwo-worry tayo, mawawala itong kapayapaan na ito, no? Ang nakasaad dito, wag nating hayaan na matrouble yung heart natin. Wag nating hayaan na makaramdam tayo ng takot, wag nating hayaan na makaramdam tayo ng worry, wag nating hayaan na maapektuhan tayo sa mga pangyayari sa mundong ito para hindi mawala sa atin yung peace of mind natin, no? Kasi nga, tuso nga si Satan, ang gagawin niya, sisirain niya yung peace of mind natin kasi ayaw niya magkaroon tayo ng peace of mind. Sa paanong paraan nga ba? Nandiyan na yung sobra-sobra yung pag-worry natin sa anak natin. Halimbawa, nag-worry tayo para sa future ng anak natin. Nag-worry tayo para sa pambayad ng billings natin buwan-buwan. Nag-worry tayo sa mga hindi magagandang nangyayari sa mundong ito. Nag-worry tayo sa giyera sa ibang bansa na wala naman tayong magagawa, di ba? Masyado tayong nagpapaapekto sa mga kaganapan sa mundo na ito na hindi naman natin kontrolado kasi tulad ng sinabi ko, kahit mag-worry pa tayo, kahit gaano pa man kalaki yung pag-worry natin, wala tayong maiambag, wala tayong maitulong dahil hindi natin kontrolado ang pangyayaring yan. Si God lang ang tanging may kontrol ng lahat. Ipagdasal natin sila, ipagdasal natin yung mga hindi magandang nangyayari sa mundong ito para ma-overcome ng lahat, ma-overcome ng mga tao na apektado sa mga pangyayaring ito, no? Sa ganung paraan makatulong tayo sa kanila, no? Ang pag-worry natin hindi makakatulong, mawawalan pa tayo ng peace of mind. Kaya wala tayong peace of mind dahil nagpapaapekto tayo sa mga hindi magagandang
kaganapan sa mundong ito na ang gusto talaga ni Satan, maapektuhan tayo sa mga hindi magandang pangyayari sa mundong ito na strategy lamang ni Satan kasi ayaw nga niya magkaroon tayo ng peace of mind. Kasi wala siya nun, di ba? Yung mga demons at saka si Satan, wala silang peace of mind. Kaya gusto nilang mandamay, no? Gusto nila lahat ng mga tao walang peace of mind. Kaya sisirain nila yung peace of mind na meron tayo, no? Kapag tayo nagpa-distract, talo tayo, no? At saka kung ano naman ang inaasam-asam nyo naman sa buhay nyo, gusto nyo magkaroon ng freedom or gusto nyo magkaroon ng kalayaan, ibinigay na ni God sa atin ang kalayaan, no? Ang sabi niya dito sa Galatians chapter 5 verse 1, for freedom Christ set us free. Stand firm therefore and do not submit again to a yoke of slavery. Diba? Ibig sabihin, dahil doon sa finished work ni Jesus Christ sa cross na yon, yung namatay siya, pinagbayaran niya lahat ng mga kasalanan natin, at after 3 days nabuhay siyang muli, na-defeat niya ang mga kasalanan para tayo ay magkaroon tayo ng kalayaan. Hindi na tayo mananatili sa kasalanan natin kasi kung hindi pa nangyari yung pagtubos ni Jesus Christ sa mga kasalanan natin, no? Mananatili tayong alipin sa kasalanan, mananatili tayong alipin sa pagkakasala natin, mananatili tayong walang kalayaan, pero dahil nga pinalaya tayo ni Jesus Christ, tinubos niya lahat ng mga kasalanan natin, diba? Binayaran niya lahat ng mga kasalanan natin para maging malaya tayo, no? Ipinagkaloob niya sa atin yung kalayaan natin. I-claim na lang natin, mamuhay tayo dito sa kalayaan na ito, no? Huwag na tayong magpaalipin sa kasalanan. Huwag na tayong magpapalinlang, huwag na tayong magpatukso kay Satan para magkaroon tayo ng kalayaan sa sarili natin. Mamuhay tayo ng malaya dahil kapag tayo nakapagsisi na sa kasalanan nating nagawa, nagbalik loob na tayo sa Diyos, naging born again na tayo, no? Malaya na tayo, no? Dahil nalaman na natin ang katotohanan sa mga salita ng Diyos. Hindi na tayo alipin sa pagkakasala, no? Yun ang no? Yan ang ipinamana sa atin ni God, no? Yung freedom niya, yung kalayaan niya, no? Kailangan na lang talaga natin itong i-apply sa sarili natin. Mamuhay tayo dito para makamtan talaga natin itong kalayaan na inaasam-asam natin, no? Pero dahil nga kasi nagpuso si Satan, ayaw niya na magkaroon ka ng ng kalayaan, no? Sisirain niya yung kalayaan na meron ka. Bilang isang anak ng Diyos, pinamana ni God sa atin yung kanyang kalayaan, pero dahil nga sa katusuan ni Satan, sisirain niya yung kalayaan natin. Andyan na yung bubulungan ka ni Satan na mas masarap yung mamuhay sa kasalanan, di ba? Andiyan na yung bubulungan kanya na ang halaga mo or ang worth mo ay nagdidepende sa tao, nagdidepende sa external validation. Kung ano-anong ibubulong niya sa'yo para bumalik ka sa pagkaalipin mo sa kasalanan, para manatili kang mamuhay sa kasalanan, para mawalan ka ng freedom. Yun talaga ang purpose ni Satan, na kaya ibubulong niya sa'yo na ang halaga mo ay nagdidepende sa mga tao. Kailangan mo ng external validation para malaman mo na mahalaga ka, para malaman mo na sapat ka na, para malaman mo na magaling ka, or para malaman mo na may halaga ka. Kailangan ng external validation, no? Which is panglulin lang lamang yan. Hindi na natin kailangan ng external validation. Magtiwala tayo sa sarili natin, magtiwala tayo higit sa lahat sa Diyos. Dahil sa piling ni God, walang imposible, dahil lahat kayang gawin ni God, no? Hindi kailangan ng external validation para mapatunayan natin na tayo ay may angking galing, para tayo ay mahalaga, para tayo ay may kakayahan, di ba? Isang kasinungalingan lamang ni Satan yan, kasi nga gusto niyang sirain yung freedom natin, no? At pang-apat naman dyan, kung inaasam-asam nyo na magkaroon ng joy or magkaroon ng kasiyahan, magkaroon ng happiness sa buhay ninyo, no? Anong sabi dito sa scripture? Sabi sa Galatians chapter 5 verse 22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. Diba? Ibig sabihin nga, bilang isang totoong anak ng Diyos, bilang isang true follower ni Jesus Christ, di ba, alam naman natin na pinagkalooban tayo ng gift ni God, yung kanyang Holy Spirit na magdudwell sa atin. Ibig sabihin, kapag may Holy Spirit na magdudwell sa atin, no, kasama sa fruit niya yung joy, talagang matik na mararamdaman natin itong kaligayahan kapag may Holy Spirit na nagdudwell sa atin, no, kasi isa nga sa fruit niya yung joy. Ang joy natin ay manggagaling sa loob mismo, di ba? Inner joy, di ba? Hindi galing sa external validation, no? Pero dahil nga ayaw ni Satan na maging masaya tayo, sisirain niya yung kaligayahan natin. Mag-uumpisa siya sa mga maliliit na bagay, no? Halimbawa na lang dyan, no? Halimbawa, may sasakyan ka, may lakad ka, alis ka, bigla na lang hindi mag-start yung sasakyan mo, di masisira yung kaligayahan mo na maging malungkot ka. O di kaya, pagtingin mo sa salamin, tinubuan ka ng mga pimple sa mukha, hindi ka matutuwa, di ba? O di kaya, yung buhok mo, ang pangit ng tubo ng buhok mo, o di kaya,
tumaba ka, di ba, makita mo ang bilbil mo naglalabasan, o di ba, hindi ka matutuwa, mawawala yung kaligayahan mo, or hindi pa siya masiyahan, bibigyan ka pa ng mga problema, no? Minsan, halimbawa, magkasakit ka na lang bigla, or yung anak mo magkaroon ng problema, or mawalan ka ng trabaho, or malalaman mo na may nag-cheat pala sa'yo yung asawa mo, mawawala yung kaligayahan mo, di ba? Sa ganung paraan ka i-defeat ni Satan kapag ikaw nagpa-apekto ka dito sa mga panlilinlang ni Satan, sa mga strategy ni Satan. Diba? Ano ka? Talo ka. Alam mo naman na bilang isang totoong anak ng Diyos ay pamana sa iyo ni God yung joy or yung happiness dahil nga sa Holy Spirit na nakatira sa iyo, matik na yan na may happiness talaga sa buhay mo. Nagmula sa loob mo mismo yung inner joy na tinatawag, no? Kaya huwag magpapa-apekto sa mga tactics ni Satan or sa mga strategy ni Satan, no? Para hindi mawala sa atin yung ating happiness or yung ating joy, no? At saka, sabi dito sa John chapter 15 verse 11, "These things I have spoken to you, that my joy may remain in you, and that your joy may be full." Diba? Ang gustong mangyari ni God sa atin na yung kanyang kaligayahan ay manatili sa atin. At saka ang gusto niya, mamuhay tayo na maging buo or kumpleto ang kaligayahan natin. No? Ayaw niya na maging half lang yung kaligayahan natin. Kung hindi, full ang gusto niya. Gusto niya, full yung mararamdaman natin na kasiyahan habang tayo ay namumuhay sa mundong ito. No? Kaya wag tayong magpapa-apekto or wag tayong matukso kay Satan para hindi mawala yung joy na ipinamana ni God sa atin, na ipinagkaloob ni God sa atin, no? At saka panglima naman dyan, kung ang inaasam-asam nyo na makamtan nyo ay yung hope or yung pag-asa, no? Gusto nyo magkaroon ng pag-asa sa kabila ng mga pagsubok or mga challenges or mga sufferings na dinadanas natin sa mundong ito, gusto nyo pa rin na magkaroon ng pag-asa, no? Anong sabi dito sa Bible, no? Sabi dito sa Jeremiah chapter 29 verse 11, "For I know the plans that I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future." Nakasaad nga dito, sa piling ni God may pag-asa. Huwag tayong mawawala ng pag-asa kahit gaano pa man kahirap yung dinadanas nating mga pagsubok, mga problema, mga challenges natin sa buhay natin, or kung gaano pa man kadaming paghihirap yung dinadanas natin. Lagi nating babalikan yung mga words ni God dito sa Jeremiah chapter 29 verse 11, no, na sabi nga niya, alam niya kung ano yung mga pinaplano niya sa atin, no. Anong sabi niya dito? Plano nga niya na mag-prosper tayo, no. Plano niya na bigyan tayo ng pag-asa at bigyan tayo ng future, di ba? Kay God nga, mayroon nga tayong future sa Kanya. Nagpaplano si God ng maganda sa atin bilang isang anak ng Diyos. Secure na yung future natin kasi alam naman natin hindi tayo pababayaan ni God dahil sa piling nga ni God may pag-asa, no? Huwag natin kakalimutan na si God ay God of hope siya, no? Ang sabi dito sa Isaiah chapter 40 verse 31 naman, "But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint." Para sa mga tao na dumadanas ng mga pagsubok, no? Yung mga kaliwat ka ng mga pagsubok, di ba? Madami mga problema na hinaharap. Anong sabi ni God dito? Kung pagod na kayo ay i-renew niya yung strength niyo, panunumbalikin niya yung strength niyo, yung lakas niyo. At saka ang sabi dito, makakalipad daw kayo na parang agila, makakatakbo kayo nang hindi kayo napapagod, at makakalakad kayo nang hindi kayo nahihilo. Yan ang promise ni God sa atin, no? Kaya talagang dito pa lang sa mga salita ni God, no? Alam natin na may pag-asa sa piling ni God, may pag-asa, no? Huwag na sana tayong mawala ng pag-asa, guys, no? Kasi mahirap kapag yung pag-asa na ang nawala sa atin. Kasi ibig sabihin lang noon, kapag wala ng pag-asa, tapos na, finish na. Magi-give up na kayo, no? Kasi nga wala ng pag-asa. Yung iba kapag nawala ng pag-asa, wala na, magpapakamatay na. Kasi nga akala nila wala nang mangyayari sa buhay nila. Tapos na ang laban dahil nawala na ang pag-asa, no? Yun, kahit nagaano pa man kahirap yung dinadanas natin sa mundong ito, kung manatili ang pag-asa, no? Patuloy pa rin tayong lalaban kasi may pag-asa pang natitira, no? Alam natin na may pag-asa pa, pero kapag ang pag-asa ang nawala, wala na. Finish na ang laban, tapos na. Kasi nga, mag-give up ka na kapag wala ka ng pag-asa, titigil ka na, hihinto ka na kasi ang iniisip mo, walang mangyayari sa buhay mo, wala nang magandang mangyayari. Kaya yung iba nakakapag-isip na mag-suicide, magpakamatay na lang kasi wala nang pag-asa, diba? Kaya napakahirap kapag ang pag-asa na yung nawala. Lagi nating tatandaan na sa piling ni God, laging may pag-asa.
i-claim na lang natin itong pag-asa na to, no? I-apply natin to sa buhay natin, no? At saka mamuhay tayo na may kasamang pag-asa, no? At saka kung ang gusto nyo namang mangyari sa buhay ninyo ay inaasam-asam nyo na magkaroon ng rest or magkaroon ng pahinga, no? Kasi alam naman natin, lalo na sa atin ng mga Christians, no? Hindi madali ang dinadanas ng mga Christians, no? Lalo na yung spiritual battles na kaliwat kanan, nakakapagod talaga, no? Hindi lang physically, mentally, emotionally, at saka spiritually, no? Nakakapagod talaga, itao lang tayo, limited lang yung strength natin, no? Pero dahil nga nandyan si God, di ba? Si God ang ano natin, kanlungan natin, si God ang refuge natin. Nga ibibigay niya sa atin yung pahinga, basta tayo ay lumapit lang sa Kanya, no? Tulad ng nakasaad sa scripture, ang sabi dito sa Matthew, chapter 11, verse 28, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." O, di ba? Pinramis nga ni God sa atin kung tayo man pagod na, kung tayo man nabibigatan na sa dami ng problema, sa mga pagsubok, sa mga paghihirap na dinadanas natin sa mundong ito, lumapit tayo sa Kanya dahil ibibigay niya sa atin yung pahinga, hindi lang physical na pahinga, hindi lang na tayo bibigyan ng masarap na tulog, kung hindi, bibigyan din tayo niya ng pahinga emotionally, mentally, at saka spiritually, no? Ganon kabuti si God, no? Kasi kung pagod ka na, i-comfort ka ni God, bibigyan ka ng pahinga, no? Lumapit lang tayo sa Kanya para ang pahinga na inaasam-asam natin ay makamta natin sa piling ni God, no? Tapos, kapag ang inaasam-asam nyo naman sa buhay ninyo, gusto nyo magkaroon ng victory, gusto nyo magkaroon ng tagumpay, di ba? Lalo na sa atin na mga Christians, may mga iba't ibang laban tayo, may kanya-kanya tayong laban na hinaharap, no? Siyempre, kahit sino gusto maging victorious, di ba? Pero hindi natin alam, yung victory na inasam-asam natin ay makamta na natin, no? Ibinigay na sa atin ni Jesus Christ yung victory, no? Ipinanalo na tayo ni Jesus Christ, no? Sa pamamagitan ng pagkamatay niya sa cross, tapos after 3 days, nabuhay siyang muli, no? Ibig sabihin, na-defeat niya ang kasalanan, na-defeat niya si Satan, kaya doon pa lang, no? Victorious na tayo, no? Sa pamamagitan ng finished work ni Jesus Christ sa cross na yun, no? Kaya kailangan lang natin na magkaroon ng pananampalataya, maging obedient sa lahat ng mga salita ni God para talagang yung victory ay mapasa atin talaga, na mamuhay talaga tayong victorious sa lahat ng mga laban na hinaharap natin, sa lahat ng mga laban na haharapin pa natin ay maging victorious tayo, basta huwag tayong mawala ng pananampalataya sa Diyos at maging obedient tayo sa lahat ng mga salita ng Diyos, no? Katulad na lang ng story sa Bible, yung istorya ng mga taga-Israel or Israelites, no? Namuhay sila ng matagal sa wilderness, pero after 40 years pa nilang nakamtan yung promised land ni God, no? Dahil yung promised land na yon na pinramis ni God sa kanila ay occupied siya, no? Ibig sabihin may nakatira, no? Tapos noong nagpadala ng spy yung 12 tribes of Israel, bawat tribe nagpadala ng spy doon sa Canaan, yung promised land. Ba nakita nila na occupied nga yung lugar na yon, tapos hindi basta-basta ang mga nakatira, no? Mga powerful yung nakatira. Iniisip nila hindi nila kayang i-defeat, di ba? Hindi nila kayang talunin at imposible na mapasa kanila yung lupa, no? Pagbalik ng spy sa wilderness, ibinalita nila yung nalaman nila doon nag-umpisa yung yung kawalan nila ng pananampalataya sa Diyos, no? Nawalan sila ng pananampalataya sa Diyos at naging disobedient na sila sa mga salita ng Diyos, no? Naging pasaway na sila, 'di ba? Sinasuway na nila kung ano yung mga kautusan ni God, kaya hindi napunta sa kanila yung promised land, no? Inantay pa na namatay sila doon sa wilderness, yung generation na yon namatay sila sa wilderness na hindi na nila nakamtan yung lupa. Tapos yung mga sumunod na generation, sila yung nakakonquer ng lupa na yon, no? Sa pamumuno ni Joshua, no? Kasi nga yung mga sinundan nilang generation, matigas ang ulo, naging unfaithful sila kay God, no? Naging disobedient sila sa mga salita ng Diyos, kaya hindi nila nakamtan yung promised land na ipinramis ni God sa kanila, no? Pero yung sumunod na generation, sa kanila napunta dahil naging masunurin sila sa mga salita ng Diyos, kung ano yung sinasabi ni God sa kanila sa pamumuno ni Joshua, ginagawa nila, kaya napunta sa kanila yung promised land, no? Ganon din sa atin, no? Ganon din sa atin na mga tao na nasa mundo ngayon, na nakatira dito sa mundo. Kung inaasam-asaman natin na magkaroon ng abundant life, inaasam-asam natin na magkaroon ng peace of mind, inaasam-asam natin na magkaroon ng happiness or joy, inaasam-asam natin na magkaroon ng victory, magkaroon ng freedom, magkaroon ng hope, or magkaroon ng rest.
kailangan natin magkaroon ng pananampalataya sa Diyos, no? Magtiwala tayo kay God at saka maging masunurin tayo sa mga salita ng Diyos para mapasa atin talaga itong mga inaasam-asam natin, no? Mamuhay tayo dito, no? I-claim natin ito sa sarili natin, mamuhay tayo dito, no? At sumunod tayo sa kautusan ng Diyos dahil nakasulat na dito, ipinagkaloob na sa atin. Kailangan na lang nating i-claim. Kailangan na lang nating mamuhay dito, no? Para makamtan talaga natin, no? Huwag tayong magpapalinlang sa kalaban natin, huwag tayong magpapalinlang kay Satan na kung ano-anong ibinubulong ni Satan na mga kasinungalingan sa atin. Magtiwala tayo dito sa salita ng Diyos, panghawakan natin itong mga salita ng Diyos para mapasa atin yung mga matagal na nating inaasam-asam na mangyari sa buhay natin, no? So yun lang naman guys yung aking ma-share sa araw na to guys, no? Sana ay may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone!